The Lord is good. Jesus is good. Kahit ano ang balita na nakikita at nasasaksihan natin sa mga social media natin. Good morning po. Ngayon po, diretso na po tayo sa atin pong pag-aaral. Ito po ay matatagpuan natin yung verse dito po sa Aklat ng Hebreo, Hebrews chapter 12, verse 27. And I'm gonna show you the verse. Ito po siya. Hebrews chapter 12, verse 27. Ito po. Now, this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken as of things that are made. Ayan. Meron palang removal of those things that are being shaken as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Ang isang totoong mananampalataya, mawala man ang lahat sa Kanya, basta nasa Kanya si Jesus, mayaman pa rin siya. At ang isang tunay na mananampalataya, ang kanyang focus ay hindi na yung mga material things ng mundong ito. Isipin mo to, maski ikaw pang pinakamayaman na tao sa buong mundo, pero hindi mo kilala si Kristo, hindi mo kilala ang Panginoon, wala ring kwenta ang lahat, sapagkat sa isang iglap pwedeng mawala sa iyo ang lahat. Sa kabilang banda, pag Kristiyano ka, ako naniniwala ako, pinoprotektahan tayo ng mahal na Panginoon. Pero hindi itong mundong ito ang ating tahanan. Alam natin na Jesus is our helper. Tulad na sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse 6. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Yun. Pinapakita po rito sa mga verses na ito na ang Diyos, siya lamang po ang tanging sandigan natin. Only Jesus is our rock. Hindi mo pwedeng maging rock ang economy sapagkat ang ekonomiya ay nagbabago. Ang ekonomiya hindi stable. Maganda ngayon, pangit bukas, kadalasan nga pangit hindi ba? Kaya kung gumanda talaga nag-i-invest na yung mga investor. Kasi nga hindi ganun kaganda lagi. Kaya dito sa mundong ito, sana alam nyo, mga Kristiyano, wag lang tayong basta nagbabasa ng social media. Obserbahan natin, ano ba yung sinasabi ni Jesus sa atin? Sa akin, anong sinasabi niya? Ito, sasabihin ko po sa inyo. Kasi we have the Spirit of God. We Christians, we who put our faith in the finished work of Christ, we who believe that Jesus alone is the only way to heaven. Ito ang sabi ng Panginoon sa Spirit. Yung mga bagay na nayayanig, mayayanig. Pero yung mga bagay na hindi nayayanig, mananatili. Biblical po yun. Okay? Ito po ay bumulong sa akin habang ako po ay naliligo kagabi. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Again, nagpasalamat ako sa Kanya. At least, na-born again ako. At least, nakilala ko po kayo. Kaya kita po ninyo yung mga walang Kristo sa puso. Takot na takot. Karamihan, Lord, Lord, pag lumilindol. Pero kapag wala namang lindol, BSDU, balik sa dating ugali. Yung mga bagay na nayayanig, such as things, mga gamit, tulad nung isang nangyaring nakakalungkot po, kahapon yata itong sitwasyon na ito, sa MRT yata o sa LRT. Meron pong isang teenager, no? Hindi ko alam, mama na siguro yun, siguro nasa 20 plus, no? Nawalan po siya ng iPhone 14 Pro Max. Alam niyo po bang halaga nun? Yung iPhone 14 Pro Max na yon, nagkakahalaga po yun ng 100,000 mahigit. Nawala po niya. Sa tingin ko parang binayaran niya yun ng matagal na panahon. Makinig po mabuti, importante ito. Binayaran po niya yun ng matagal na panahon at halos man lumo siya. Nakita ko po yung reaction niya sa Facebook. Nakakaawa po. Nanalangin ako, Lord, sana maibalik sa kanya yung phone niya kasi pinaghirapan naman niya, kanya naman po yun. Pero may bumulong sa akin sa spirit na tawag dito,
yung mga bagay na pinupurso natin, mga cellphone, mga magandang bagay, mamahaling gadgets, mamahaling kotse, lahat yan na yayanig. Ibig sabihin pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya mas maganda ipanalangin mo kay Jesus ng proteksyon. Pag umpisa pa lang, Lord, dahil mahal mo ko, hindi mo pababayaan maski mga gamit ko. Yun. Hindi ko lang po alam kung believer si Kuya na nawalaan ng cellphone. Hindi ko lang po alam. Pero I hope maibalik po yun sa kanya. Kasi kanya naman po yun. No? At dapat niyang ma-enjoy yun. Kasi sa kanya naman po yun. Hindi po dapat makuha ng kawatan yun. Okay? Talagang nakakalungkot po. Tapos, ayan. Yung mga bahay na malalaki, mga gusali, yung Robinsons, nakita ko po, gumanon, bumagsak lang nung lumilindol. Hindi po ba? Sa isang iglap, as in, Natatandaan niyo nung kapanahunan ng mga ilang months ago, nagbabagsakan yung mga eroplano, isa pa yan. Isipin niyo po yan. No? Lahat ng mga bagay sa mundo kung tutusin, very fragile, very delikado. No? Pero if you have Christ, Jesus is our security. Yan po ang dapat nating malaman. Jesus is our security. So nakakalungkot pong talaga na dito po sa mundong ito po ay talagang pugad ng mga kawatan, tulad ng nawala ng cellphone, di ba? Kawawa naman na biktima siya. Tapos pugad ng mga kurap. Yung usapin sa gobyerno, wag niyo kalilimutan yan. Pugad din ito ng mga walang interes sa Diyos. Puro mga pasarap sa buhay ang alam. Hindi ko kinukondemn naman po yan, pero pag sobra naman po, talagang sasabihin ko na po. Meron po kaming kapitbahay, puro ganyan. Puro pasarap sa buhay, puro pasarap ang alam. Walang interes sa Diyos. Walang interes sa Diyos. I'm telling you this. Naasar lang po kasi ako kasi mahirap pong ipasok ang ebanghelyo. Maya-maya parang hindi siniseryoso. Ayaw ko po ng ganon, pero talagang ganon eh. Diba? Yun, hindi tayo mismo, tayo mga nangangaral, hindi tayo siniseryoso. Why? Dahil sa kanila katatawanan ang pangangaral ng cross. Nakalagay po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sa kanila ay kahangalan ang pangangaral ng krus ni Kristo, pero sa atin ng mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. This is the very power of the Lord. Itong panahon na ito, mga lindol na ito, sino ba ang ating author? Sino ba ang finisher ng faith natin? Walang iba kundi si Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Ito ang gawin natin ngayon. Tumingin tayo kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Siya po ang pag-asa natin. Sabi ng Bible, looking unto Jesus. Inuutusan tayo ng Bible na tumingin lamang kay Kristo. Kesa tumingin ka sa kung ano-ano, sa cellphone, sa gadget, tumingin ka sa mga celebrities. Ako madalas ko po sinasabi sa inyo mga bagay na ganyan dito. Di ba? Let's focus on Jesus Christ. Dahil si Jesus hindi ka iiwanan. Nakakatawa po, nakakanawang, nakakalungkot. Ang mga tao, nakaset ang mind sa kapwa-tao. Nakaset ang mind sa mga bagay na fragile. It's time. Yung mga lindol na yan, hindi lang po basta lindol yan. May sinasabi ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? At ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay, be born again. Believe in me and I will give you eternal life. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Seryosohin natin si Jesus. Hindi po biro ang bigla kang mawala. O dati sabi natin baka maiwan ka ng rapture. Ngayon, ayan, ayang lindol, kabila. Ang kamatayan dumarating. Parang isang magnanakaw din ang kamatayan. Pag namatay ka ngayon church age, wala kang Kristo, tegi ka na, tepok ka na, wala nang pag-asa. Kaya